Gandang umaga po sa ating lahat. Marami sa ating pinakamalalim na sugat ay hindi galing sa mga estranghero o sa mga strangers, kundi sa mga taong malapit sa atin, mga kapamilya, katrabaho, kaibigan, at maging kapwa mananampalataya. Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, kumakampi-kampi tayo sa iba't ibang panig, at minsan ay naglalagay tayo ng mga tatak sa isa't isa. Madalas nating sabihin, magkaiba lang talaga tayo ng opinyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagkakabahagi ay tumitigas sa puso at sumisira sa relasyon. Ganito rin ang naging kalagayan ng iglesia sa Korinto. Sila ay mga mananampalataya kay Kristo, ngunit nahahati dahil sa katapatan sa mga tao, pagmamataas at impluwensya ng mga leader. Sa gitna ng ganitong kalagayan, nagsalita si Apostol Pablo ng isang mensahe na nananatiling napapanahon hanggang ngayon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos at Ama, habang kami ay lalapit sa iyong salita, patahimikin mo ang aming mga puso at buksan mo ang aming mga isipan. Ipakita mo sa amin hindi lamang ang kahulugan ng talatang ito, kundi ang kahulugan nito sa aming pang-araw-araw na buhay. Turuan mo kami na magpapakumbaba, pagkakaisa, at pag-ibig sa pamamagitan ng krus ni Kristo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po sa 1 Corinthians 1:10-18. At ito po ang sinasabi. Ito po ay tungkol sa pagkakampi-kampi sa iglesia. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo at huwag magkabaha-bahagi maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako, may nagsasabi namang ako kay Apolos, may iba pa ring nagsasabi kay Pedro ako, at may iba pang naman nagsasabing ako'y kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ang pinako sa krus para sa inyo? Binautismohan ba kayo sa pangalan niya? Salamat sa Diyos at wala akong binautismohan sa inyo maliban kina Crispo at Gaius. Kaya hindi ninyo masasabing kayo ay binautismohan sa aking pangalan. Ako nga rin pala ang nagbautismo sa sambahayan ni Estefanas. Maliban sa kanila ay wala na akong natandaang binautismahan ko. Sapagkat isinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo kundi upang mangaral ng magandang balita, at hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalumpati at karunungan ng tao. Nang sa gayoy ay hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Ang lungsod ng Korinto ay mayaman, makapangyarihan at malalim na naiimpluwensya ng pilosopiyang Grego, katayuang panlipunan at mga pampublikong debate. Nang dumating ang ebanghelyo sa Korinto, marami ang sumampalataya, ngunit dala pa rin nila ang kanilang dating kultura sa loob ng iglesia. Sa halip na matagpuan ang kanilang pagkakakilanlan kay Kristo, nakilala nila ang kanilang sarili batay sa kung sino ang nagbautismo sa kanila o kung sinong leader ang kanilang sinusunod, si Pablo, si Apolos, or si Cephas. Hindi masamang ang taong mga ito. Ngunit ang pagtaas sa mga tao higit kay Kristo
ang naging sanhi ng pagkakabahagi. Sumulat si Pablo hindi upang manghatol, kundi upang ibalik ang iglesia sa tunay nitong sentro, si Hesukristo at siya na ipinako sa krus. Kaya po, ano pong mga aral ang ating pwedeng matagpuan sa ating pong mga pag-aaralan tungmagang ito? Una po ay yung pananawagan sa pagkakaisa. Ito po ay matatagpuan sa talata 10 o 10. Sinimulan ni Pablo ang kanyang sulat hindi sa utos kundi sa pakiusap. Sabi niya, pinamanhik ko sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magkasundo at huwag magkaroon ng pagkakabahagi sa inyo. Ang pagkakaisa kay Christ, ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pare-pareho tayo ng isip sa lahat ng bagay. Ang pagkakaisa ay pagpili kay Kristo higit sa sariling ego, pag-ibig higit sa pagmamataas, at pakikipagsundo higit sa pagiging tama. Pinapaalala ni Pablo na ang pagkakabahagi sa loob ng iglesia ay salungat sa pangalan ni Jesus na ating ipinapahayag. Pangalawa, matatagpuan po sa talata 12 to 13, yung pong may panganib na ng nahating katapatan. Ang mga taga-Korinto ay nagtatanong ng maling tanong, kanino ka kakampi? Itinutuwid ni Pablo ito sa pamamagitan ng tamang tanong. Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Kapag ang katapatan natin sa mga personalidad, tradisyon, o sariling kagustuhan ay mas malakas kaysa sa ating katapatan kay Kristo, nawawala ang patotoo ng iglesia. Ang krus ang nagpapaalala sa atin na walang taong nagligtas sa atin, kundi si Jesus lamang. Sa talata 17-18, ang krus bilang sentro. Isang makapangyarihang pahayag ang sinabi ni Pablo, hindi ako sinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng salita, upang ang krus ni Kristo ay hindi mawalan ng kapangyarihan. Pinapahalagahan ng mundo ang lakas, talino at tagumpay. Ang krus ay tila kahinaan at kahangalan. Ngunit mariing sinabi ni Pablo, ang mensahe ng krus ay kamangmangan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na naliligtas, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi nanggagaling sa husay ng pananalita o lakas ng personalidad, kundi sa iisang pagpapakumbaba sa paanan ng krus. Sa ating pong buhay, suriin ang pinagmumulan ng ating mga pagkakabahagi. Tanungin natin ang ating sarili. Mas mahalaga ba sa akin ang aking opinyon kaysa kapayapaan? Nakikinig ba ako upang umunawa o upang sumagot lamang? Madalas, ang ugat ng pagkakabahagi ay hindi doktrina, kundi pagmamataas. Piliin ang tugon na hinuhubog ng krus. Yung krus, itinuro po sa atin, magpatawad sa halip na gumanti. Maglingkod sa halip na makipagpaligsahan. Magmahal sa halip na humusga. Ang pagkakaisa ay may kapalit at ipinakita ng krus kung paano mag-alay. Si Kristo ang ating gawin nating si Kristo ang sentro. Kapag si Kristo ang tunay na sentro, nagiging kayang lutasin ang mga pagkakaiba. Napapaghilom ang mga nasirang relasyon. Nagiging buhay na patotoo ang iglesia sa mundo. Hindi perpektong iglesia ang kailangan ng mundo, kundi isang iglesyang
nagkakaisa kay Kristo. Sa akin pong pangwakas, ang mensahe ni Pablo ay simple ngunit mapanghamon. Huwag nating hayaang paghiwalayin ng anuman ang pinag-isa ng kamatayan ni Kristo. Sa paanan ng krus, walang ranggo, walang kampihan, at walang nagwawagi o natatalo. Mayroon lamang mga makasalanang tinubos ng biyaya. Kapag ito ang ating naaalala, nagiging posible ang tunay na pagkakaisa. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, inaamin namin na minsan ay hinayaan naming maghari ang pagmamataas, pansariling kagustuhan, at maling katapatan na maghati sa amin. Ibalik mo kami sa iyong krus. Turuan mo kami ng pagpapakumbaba, pagtsatsaga at pag-ibig. Pagalingin mo ang mga nasirang relasyon. Ibalik ang pagkakaisa sa aming mga tahanan at iglesia. At nawa ang aming buhay ay maging salamin ng iyong nagliligtas na biyaya. Sa iyong banal na pangalan. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.